hanggang 33. Okay. Another parable put he forth unto them, saying, the kingdom of heaven is like to a grain of mustard seed, which a man took and sowed in his field, which indeed is the least of all seeds, but when it is grown, it's the greatest among herbs, and becometh a tree, so that the birds of the air come and lodge in the branches thereof. Another parable spake he unto them, the kingdom of heaven is like unto a leaven, which a woman took and hid in 3 measures of meal, till the whole was leaven. Okay, so tayo po ay malamig break. Panginoon, sa umaga po ito ay lubos po kami nagpapasalamat sa inyong kaputihan at inyong tapatan sa amin. Diba, sa lesson na ito ay nagkaroon po ng kalimunagan at doon din sa po ang puso ng bawat isa, kita po ang katotohanan. Kayo po may taas at po ng panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, so ngayon ang ating pag-aaralan ay patungkol sa parables na tinuro ni Yesu Cristo. Okay? So, dito sa Matthew chapter 13 din. So, previously, these parables referred to as kingdom parables. So sa Matthew chapter 13, explain po ng ating Panginoon na merong taga-hagis ng binhi at meron din kinds of soil at meron din okay, so yung taga-hagis ng binhi, unang-una po ang Panginoon nag-hagis ng kanyang salita, tanim. Okay, so meron pong sa soil naman, meron pong 4 na klase. Okay? Meron po yung hard, meron po yung matigas, na pinatigas po ng ongoing sin and rebellion. Doon din ang self-righteousness. Doon din po yung isa rin po na nagpapatigas sa puso ng tao ay yung mga kakasalamuhan ng hindi na save, na nakakasalamuhan nila yung mga ligtas na hindi naman namumuhay ng tama. Kaya nga nakakaapekto talaga na kung ang isa ay tumalikod, makaka-apekto at maka-influensya sa buhay ng hindi mananampalataya, imbis na maakit mo, imbis na makapakinig, imbis na mailapit natin sa Panginoon, hindi na. Correct. So remember, tayo po, pagka tayo tumalikod, huminto sa paglilingkod, tayo ang mananagot sa kanila. May pananagutan tayo sa Diyos kung ano man po yung ginagawa natin. Okay? So, meron naman po yung manipis. Sila sabi na changeable hearts. Susceptible to, ito yung tinatawag na mga philosophy, mga principles. Okay? Na kanilang tinanggap ng masaya pagkatapos na i-apply sa kanila yung buhay Kristiyano because of that because of the problem and of persecution and tribulation. Pinahawan. Okay, so meron din po yung good soil, na kung saan itong soil na ito ay nagbunga ng
This is a good soil, good heart, na nagbunga ng 100, 60 and 30. Yan. Okay? Kaya nga pagka tayo po iligtas, babaguhin tayo ng Diyos at makita ng tao at ng Diyos sa atin ay yung tinatawag na mabubuting gawa, mabubuting bunga. Okay? Kaya nga, depende po yun sa ating cooperation. May marami, may katamtaman, at meron din 30. Okay? So, meron din yung lupa dito na na-choke sila ng ugat ng tails. So, ito yung chaos, ito yung fears, worries, the deceitfulness of wealth. Ito dami-daming pangarap sa buhay, gusto maging mayaman. Pero pagka mayaman ka na, dadalhin ka na dun sa walang hanggan. Makukuntiin na ang tulog mo, magiging problemado ka na. Hindi ka na magiging masaya. Lalamunin ka talaga. Okay? So, dito makikita natin so Jesus did not explain this parable to his disciples, yung ating pag-aaralan ngayon, pero dito sa Matthew chapter 13 ay na-explain po niya. Okay? Pinaliwanag po niya yung sower, yung birds, okay? Evil spirit, kinds of soil, yung mga tumanggap, yun yung good soil. Okay? They are descriptive of that which is called itself the kingdom of God during this age. Okay? So, they illustrate the difference between Christendom, organization, and Christianity, organism. So, nilarawan po nito ang pagkakaiba ng Christendom. Ito po yung organization. So pagka sinabi po natin organization, meron po pinakamataas at meron mga officers to ng organization o religious organization ito sa pinakambaba from top to bottom. Okay. At yung Christianity is called organism. Okay? Kaya nga marami ang mga nakadado nagapo jay makunkunan nga Christendom yung organisasyon. Okay? Kaya nga dapat lang na ang bawat isa ay ma-born again para para siya ay maging tunay na Kristiyano at be a part, no? Yung tinatawag na organism. Yun. Kaya nga nakikita po natin ang kahuli-hulihan na maisalpak ang pinakalas na napupunta sa mga lugar nasamahan ng mga mananampalataya ay itong tinatawag na baptist. Tayong mga baptist. Datayo ti kautyan. Nagado ti umuno na. Umuno dadangarod pero hindi po sila nakakasigurado sa kanilang kaligtasan. Hindi sila nakakatiyak. Kaya atin pong pinapangaral ang Ebanghelyo sa kanila na sila ay tumanggap, na-experience mo po nila ang pag-ibig, ang grace ng Diyos sa kanilang buhay. True faith. Okay? So, the popular interpretation of these parables is that they illustrate. Okay? So, ito po yung tinatawag na amazing growth of the church from its small beginning. So, the New Testament church that Christ established, ito po yung iglesia na tinayo niya
sa bato. Okay? Hindi kay Peter, kundi sa kanya, himself. Ito po yung so makikita po natin from the small, so napakaliit na numbers compare doon sa inabutan niya sa Kristo ng sekta. Kaya nga itong the New Testament Church was founded by Christ. Ano-ano yung mga materyales, sino-sino pa yung mga tao na bumuo. Okay? Yung pong mga nanampalataya sa Kanya. First of all, doon sa forerunner ng ating Panginoon, si John the Baptist. The baptism of repentance. Faith toward God and repentance sa ating Diyos. Kaya nga, yun yung mga tao na inorganize. Okay? From the ministry of John the Baptist. Hanggang doon sa mga nanampalataya under the life of Christ, our Lord and Savior. So nagaduti na yung salamat. Agadumitihan. Okay. O bakit naman natin nasasabi na yung sa ministry ni John the Baptist, bakit minaligtas doon? Kung babasahin po natin yung Acts, doon sa during the ministry ng mga apostles, meron po yung na-save. May salakan niya, nagpa-baptize, the baptism of repentance under John the Baptist. Nag-met po sila ni Apostle Paul. Nag-met sila. And that he received the Holy Spirit nung nilay hands. Okay, so the amazing growth of the church from its small beginning ay talagang ang paglaki ay nakakamangha talaga. So the growing and eventual victorious influence of the church upon the world. So nakakamanghang paglago. Okay? At ganoon din ang victorious influence. Talagang malaki ang impluwensya ng iglesia na tinatag ng ating Panginoon sa sanlibutan. Yan. Okay? So merong impluwensya. So makikita po natin dito, meron po naman talagang katotohanan of this idea. So, para malaman po natin yan, basahin po natin yung Book of Acts. Yan. Book of Acts. Kaya nga, bakit kaya lumago? Okay, biro yun from Jerusalem hanggang doon sa Rome, hanggang doon sa Italy, hanggang doon sa bahay ng emperor. Meron mga Kristiyano. They were active in solving the proclamation of the Lord Jesus Christ, itong salvation. Ay, nako. So, napakaganda talaga. And no one can deny that the message of the church has profoundly influenced our world and human history. Yan. Okay? So, meron din namang katotohanan, na kung yung pong Christianity, kung ikukumpara po natin sa false religion, minority po tayo. Ang majority nasa kadiliman. Kakaunti lang tayo. Okay? At ganun din na itong church na kanya itinatag has not yet given the whole lump of humanity. So,
itong church na kanyang itinatag ay nanatili niya puro sa doktrina na hindi nagbabago. Kaya nga wala pang leaven, wala pang ano tawag doon, nagpapalsa sa tinapay, wala pang libadura para umalsa eh. So it remain pure, okay, sa katuruan. Kaya nga ang church mayroon tatlong katangian: the founder, tapos itong history from the church, from Christ until He comes. Tapos yung doctrinal purity. Ayun, di pa siya nagliliban. Okay? So the parable of the mustard seed. Kaya nga, okay? So, Jesus, the Son of God, came down and sowed mustard seed. Mulay suna. Okay? Kaya nga, titignan natin ang beginning ng church from the time of Christ. Ulitin po natin, sino-sino yung mga taong yun? Aba, yung mga nanampalataya. Under the ministry of John the Baptist, the baptism of repentance, mag-repent na, pabaptize na. Panakaisalakan, kay Bagbagana. Okay? So, ganun pa man, ang early church enjoyed great success and impacted the Roman Empire. So, ang Roman Empire napakalawak. Sinakop niya ang buong daigdig. Okay, from Europe, dumaan yan sa Israel, and then beyond. And then beyond. Okay. So, nakikita po natin dito na even though the early church enjoy great success, okay, it remained primarily an organism. Sapagkat hindi pa po nagbabago, hindi pa po na i-impluensya, wala pang pagbabago until the time of Constantine in the 3rd century. Until the time of yung tao na ang pangalan ay Constantine in the 3rd century, 300 AD. Okay? So, mula po nun, ang church ay naging organization. Okay? Kaya nga, ang daming mga ibon na all kinds of birds na nag-nest in its branches. Yun. Kaya nga sabi ni Constantine the Great, meron siyang vision, yung cross. Sabi niya, through this, I will conquer the world. He will conquer the world. Okay? So, okay, Jesus was speaking of abnormal growth, not supernatural growth. So, mula po nun, ang iglesia meron ng abnormal growth. Hindi na siya yung dati na yung kanyang paglaki natiltel. Okay. Huminto. Yun. Yan dahil pang mga klaseng ibon na nag-nest. Okay? So, nakikita po natin na okay. So 400 of years, the true church was despised
and persecuted by the which calls itself the church. The true church na tinatag ng Diyos ay ito po ay dumanas ng napakalaking pagsubok. Ito yung tribulation ng mga Kristiyano na iglesia. Biruin mo pag naging Kristiyano ka, talagang mamamatay. Kaya nga the trail of blood. Yan na. Totoo yan. Ay nako. Napasamak iti millions of believers during that time. So, okay. 400 of years, okay. Persecution. Kaya nga ngayon, nakikita po natin na napakaraming ibon na nag-nest doon sa branches. Okay, na kung saan yung tinatawag na Christendom. Kaya nga yung birds dito sa chapter 13 really pointed to an evil spirit. Di ba yung seed kinats niya kagad, kinain niya. Ganun ang ginagawa ng Diablo para hindi masayad ang tao. Kinakats niya. Okay. Kaya nga dito, meron yung tinatawag na Christian Science, meron yung Jehovah's Witnesses, meron ding nagsasabi na napakatindi pala. Ito yung matindi ang kanilang rules, itong Jehovah's Witnesses. Okay. And then the Unity School of Christianity, the Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints, ito yung tinatawag na Mormonism, ito yung tinatawag na Catholicism, okay? So, yun pong pag-aralan po natin sa Sunday School, okay? And various Christian denominations and churches na iniiwan po nila ay yung katotohanan. So, they departed from the truth na kung saan which was once for all handed down to the saints. In Jude chapter 3. Yeah. May pasa sa kanila, pero iniwanan nila ang katotohanan. In-embrace nila ang kadiliman. Yun. So, our Lord Jesus Christ is identifying the problem rather than making a promise. So talagang mayroong problema dito. Okay? So number 2, the parable of the leaven. Here we have the parable that illustrates the inner. Ito yung doctrinal corruption of the truth of the gospel of the word of God. Okay? So, the gospel, the parable of the sower and the parable of the wheat and tares makes it clear na ito'y pinapaliwanag, that the gospel is never going to leaven the whole lump of humanity. So during that time, balik ulit tayo. Hindi pa nalalagyan ng libadura yung katuruan ng tunay na iglesia ng Diyos. Okay? The truth church, the Christ is the best. Okay? So, Jesus always used the word negative sense. Okay? Itong leaven, itong tinatawag na libadura. So, in Matthew chapter 16, verses 6. Matthew chapter 16. Okay? Matthew chapter 16, verse 6. Okay, then Jesus said unto them, take heed and beware of leaven of the Pharisees and of the Sadducees. Nako,
Matindi talaga ng sinabi ng ating Panginoon dito ah. Okay? So the Pharisees represented itong legalism and religious formalism. Mm. Kasi sinabi natin na mga legalism, ito yung nag-rest sila sa katuruan ni Moses, itong 5 books. Ayun. And then the formalism, very formal. Okay? They appear to be a religious. Talaga naman ano. Nag-mix pa yung kanilang katuruan. Okay. And then the Sadducees represented skepticism and rationalism. Okay, beware of the leaven of the Pharisees and of the leaven, Mark chapter 8, verse 15. Okay, so Matthew, Mark, chapter 8. Diba talagang mabilis magbuklat ng libro eh. Anong Biblia eh. Okay? Papamemorisin natin sila. Oo. Pagka tayo ay bakit tayo hindi pinagbuklatan? Matthew chapter 8. Natin yung bagat tayo, verse 15. 8:15. And he charged them saying, take heed. Oh, sa Mark na tayo. Chapter 8, verse 15. And he charged them. Ito yung inutos sa kanila, saying, take heed. Tandaan nyo. At mag-ingat sa mga libadura ng mga Pariseo and of the leaven of Herod. Nako. So, the leaven of Herod refers to the marriage of religion to worldliness and worldly powers. Yan. Kaya nga si Herod ayaw niyang matanggal sa pwesto eh. Nung tinrial si Jesus Christ, alam naman talaga sa kapitid na reason kung bakit siya makapresenta. Wala. Pero sa kagustuhan ng madla, nag-agree si Herod kasi patalisigin siya. Takot siya. Grabe talaga si Herodes. Okay, so beware of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy, false doctrine. Ito yung during the time of Christ. Matindi talaga ang labanan. At hanggang ngayon. Okay, ay nako. Kaya nga pagka naging Kristiyano ka during that time, buhay ka pa lang, tinuturing ka ng patay. Matindi ang persecution doon. Paapadas ka. Okay, teaching one thing and doing another. Okay. So, doon din sa 1 Corinthians 5, 6 and 8, ito po yung the Apostle Paul used the word leaven in negative sense. Kasi libedora ito, nagpapaalisa ng tinapay ito eh. So, negatibo talaga ang dating niya. Negatibo ang katuruan, ang sinasabi. 1 Corinthians 5, 6, and 8. 1 Corinthians. Acts of the Apostles in the Romans, then Corinthians. Okay. So, sana siya? 1 Corinthians 5, 6, and 8. Okay, so 5, 6. Your glorying is not good. Know you not that a little leaven leaveneth the whole lump? Okay. Birds out, therefore, tanggalin nyo ang old leaven that you may be in new lumps as ye are unleavened. Or even Christ, our Passover, is sacrificed for us. Birds out there. Tanggalin niyo yung mga
Ang libadurang yan na nagpapaalsa. Oh. So it talks about pag-aaralan natin to, maliliwanagan tayo eh. Okay? Maliliwanagan talaga tayo dito. So Galatians chapter 5 verse 7 and 9. Okay? Sa Galatians chapter 5. So bawat iglesia talaga mayroong problema eh. Oh. Pagka si Apostle Paul talaga nagsalita direct to the point. Galatians chapter 5. Ano ang sinabi niya? 5:7. Did you run well? Who did hinder you that you should not obey the truth? Yun. Sino ba? You did run well. Sino ba nag-hinder sa inyo na hindi nyo sundin ang katotohanan? It talks about the teachings, the doctrine. Salita ng Diyos. So, this persuasion cometh not of him that calleth you. Sinabi niya dito, a little leaven leaveneth the whole lump. Okay. So, meron na problema dito. Meron problema. Kasi, nagsimula sila sa grasya, sa pananampalataya, and then babalik na naman sila sa pinanggalingan nila, yung dating katuruan. Legalism. Grabe. Na-embrace nila. Kaya nga, madadarang ka talaga pagka iba ang kasama eh. Madadadang. At papasukin ka ng hindi magandang katuruan. Kaya maski yung basang kahoy, pag nadarang sa baga, mag-aapoy yan. Ganun. Kaya mag-ingat tayo sa mga katuruan na nagliparan. Okay? Sa ating kapaligiran. Baka minsan tayo ay may scam. Magbabago ang ating paniniwala. Diba? Sa Baptist rin trending ito eh. Nagbabago eh. Mayroon yung mga reform. Nare-reform. Ano pa ba i-reform na? Nothing else to be reformed. The teaching, the word of the Lord Jesus Christ. Ito na yung kwan. Ito na yung old fashion talaga eh. Ano pa i-reform mo nun? Pag nag-reform ka, kamali na. Diba? Okay. So malapit na tayo may tapos. Okay. So dito po sa Jude chapter Jude, no? 3 and 4. Ito, sabi niya, contend for the faith. This was may deliver sa inyo na tayo ay maging ipaglaban po natin. Yan. Let's contend for the faith. Paano yun? Sa uminin tayo. Minsan, uuwi tayong luhaan. Minsan, maligaya tayo. Kasi kahit na paano, they obey the truth. Tulad nga doon sa basa, kaya pagka gusto nang naging maligaya ang buhay, kahit na dahil problema, magturo tayo. Amen. Okay? Yung pagtuturo, tiyagaan lang naman yan eh. Yung Panginoon ang magbibigay ng
ang resulta. Ginagamit na naman po naman tayo. Okay, hindi naman po tayo savior. Hindi tayo messenger lamang. Na sino ba naman tayo para paniwalaan? Okay? Ay, naku. Si Pasal na, meron taga Casonyeda. Oh, sarap na munisipyo yung bahay nila. Yung nani nga may kamang dyan. Tapos ko na kanya, ay, tigtay lang gaya, magkita nga. Okay? All that refers to itself as an expression of Christianity is not an expression of true Christianity. Mm. Sabi nilang Kristiyano sila, eh hindi naman totoo eh. All refers to itself as truth is not an expression of truth. So a genuine Christian is a person who has been impacted by the gospel through the convicting and enlightening power of the Holy Spirit na leading to repentance toward God and faith in the Lord Jesus Christ. Amen. So the truth is what God declares the truth to be. Ang katotohanan ay dapat na maintindihan and applied only through the enabling power of the Holy Spirit. So, kaya nga pagka ang tao nakikooperate sa plano ng Diyos sa buhay, itong kaligtasan, ay mag-work ang Holy Spirit. Pag gusto nga ng Diyos na maligtas, eh ayaw mo naman, paano mag-work ang Holy Spirit sa atin? Kailangan maniwala tayo para yung kanyang convicting power, enabling power will lead us to repentance and faith sa ating Panginoong Jesus Cristo. Okay. Okay? Sige, so, at yun